Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 hanggang 20. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno na ng kasamaan ng daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Being filled with the Holy Spirit. So, talakayin natin yan today. So, ang isang Kristiyano po, napakahalaga na siya'y puspos ng Espiritu Santo. Posible ba na isang Kristiyano'y naligtas pero hindi siya puspos ng Espiritu Santo? Pwede pong mangyari yon. Kasi mapapansin nyo, ito po ay paalala ni San Pablo sa mga believers dun po sa Ephesus. Na dapat lagi silang puspos ng Espiritu Santo. At alam nyo po, yan po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 7 verse 38. Sabi, whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. So mula daw po sa puso ng taong yun ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dito, lahat ng nanalig sa Kanya, tataglayin ang banal na Espiritu. At saan mananahan ang banal na Espiritu? Sa atin pong Espiritu. Sabi sa Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost part. Yung tinutukoy po diyang spirit ng tao ay doon po nananahan ang Holy Spirit. At alam ko na intindihan nyo na po yan sa nakaraan nating pag-aaral. Iba po yung Holy Spirit sa human spirit, yung espiritu ng tao. Yung espiritu ng tao, kapag yan ay na-born again, yan ay pwede nang mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya lang, marami pa rin ang hindi napupuspos kasi ang Holy Spirit po tinatanggap siya by faith. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 2, did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard? So mapapansin nyo sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap ng isang Kristiyano ang Holy Spirit. At ang sabi sa Luke chapter 11 verse 13, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Kailangan hingiin natin na puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, the moment you are saved, nananahan ang Holy Spirit sa iyo, pero posibleng hindi ka puspos. At sa pananalig, sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, katulad po nung sinasabi rito sa Luke 11 verse 13, pwede nating hingiin na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Ngayon, hindi po tayo pupunta sa mga theological discussion, o pagtatalo, Kasi alam ko po itong usapin na ito ay pinagtatalunan palagi, ang patungkol dyan sa karanasan ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. Para sa akin po kasi mali po yung labis ang pagtotoo natin doon sa science o yung tinatawag na experience ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. Yung iba nga nagme-major sa emotional experience, at iba pa, alam nyo po, lalo lang nagkakagulo pagka ganun po yung takbo ng usapan. Marami pong mga church ang nadidivide po dyan. Ang dapat mong pagtuunan natin ng pansin, ay yung resulta ng ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. By the way, ako po naniniwala po ako sa lahat ng sinasabi ng Biblia, maging sa tongues o yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Kasi nasa Bible po yan. At hanggang nasa Bible po yan, paniniwalaan ko po yan. Kaya lamang po ay hindi po ako masyado pong imposing when it comes po doon sa tinatawag nilang evidence.
na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Ano po? Ang para sa akin, ang mahalagang katotohanan, makita sa atin yung resulta kung tayo puspos nga talaga ng Espiritu Santo. Kaya tama po yung paghahalintulad na ginawa dito ni St. Paul, ano po, dun sa isang taong lasing, ano po, alam ko naman, marami sa inyo naka-experience na malasing, ano po, ako yung luma ko pong buhay, ay talaga pong ako'y nalasing at nagumon dito sa di magandang habit na ito, ano po, salamat na lang at pinalaya na ako ng Panginoon dyan, at ngayon hindi na po ako tumitikim talaga ng alak, ano po, bagamat may mga Kristiyano kong kilala na kahit Kristiyano na umiinom pa ng alak, sabi po dyan, huwag kayong maglalasing. Sinusunod ko po yun. Ano po? At ang mga palatandaan po kasi na tayo po'y puspos ng Espiritu Santo, naririto sa binasa kong talata sa Ephesians chapter 5, verses 15 hanggang 20. Unang-una po, nagiging matalino tayo. Ano po? Yung isang taong lasing, ano po, ang tawag dyan ng Biblia, mangmang, hangal. Ano po? Tama yung ginamit na term ni St. Paul. Ano po? Kasi kahit matinong tao ka, nawawala ka sa katinuan kapag ikaw ay nakainom. Alam ko po na marami sa inyo nakaranas ng ganyan. Ano po? Pero kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, ano po? Ikaw ay tumatalino. Nagiging matino ka sa buhay na ito. Pangalawa, ano po? Sinasamantala mo yung pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Kapag ikay puspos ng Espiritu Santo, ganun ka. Pero pansinin nyo, yung mga taong lasing, ano po, nakatuon yung kanilang pag-iisip sa paggawa ng masama. Kasi hindi nila alam. No po, nagiging sunod-sunuran lamang sila dun sa espiritu ng alak. Ano po, iba nga dyan nakakagawa ng krimen Ano po, kaya napakahusay po nung ginawang paghalimbawa o pagtutulad ni San Pablo rito. Ano po, pangatlo, mapapansin nyo po, ang ebidensya na ikaw ay talagang puspos ng Espiritu Santo, nagiging maayos ang iyong buhay. Ano po, yung mga lasinggero, magulo po ang buhay niyan. Sabi po dyan, di ba? Magulong pamumuhay. Alam nyo po, tayo minsan mas ginugusto natin yung magulong pamumuhay. Pwede naman tayong mamuhay ng maayos. At ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, maayos, tahimik ang kanyang pamumuhay. Ano po? At mapapansin nyo rin po, ang taong puspos ng Espiritu Santo, kontrolado niya yung kanyang pananalita. Ano po? Yung taong lasing, mapapansin nyo kung ano-ano lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya na alam. Ano po, mga careless words. Pero yung puspos ng Espiritu Santo, lagi ang nagpapasalamat sa Diyos, lagi ang nagpupuri. Ano po? Sa pamamagitan mga salmo, hymno at awiting spiritual. Ano po, kaya yung praise and worship, ano po, palatandaan yan, kung lagi ka nagpupuri sa Panginoon, ang lumalabas sa iyong bibig ay pagpupuri sa Diyos. At mapapansin niyo po, ang tao pong puspos ng Espiritu Santo, lagi nga siyang nagpapasalamat sa Diyos at nagbibigay papuri sa Diyos, hindi po siya reklamo ng reklamo. Ano po, yung pansinin niyo po yung mga taong lasing, ano pong lumalabas sa bibig niya, puro reklamo, puro sama ng loob, puro curses, puro pagmumura. Diba? Pero yung tao pong puspos ng Espiritu Santo, puro papuri sa Diyos, pasasalamat sa Diyos ang lalabas sa kanyang bibig. Dagdag pa dyan yung sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, ano po, na kapag ikaw ay napuno ng Espiritu Santo, ikaw ay magiging patotoo. Ano po, yung mga taong lasing, sila ay nagiging kahihiyan. Ano po, sa kanilang pinagagawa. Diba? Pero pagka tayo po'y puspos ng Espiritu Santo, nagiging patotoo po yung ating pamumuhay at pananalita sa ibang tao. So, yun po ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ano po, tunay ba na tayo ay filled ng Holy Spirit? Nawa makita sa atin itong mga palatandaan ito, itong resultang ito na binabanggit ni San Pablo dito sa Ephesians chapter 5 verses 15 hanggang 20. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.